Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0 and Facebook, Deo Durano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0 and Facebook page po. Palike, share, and subscribe po. Pakinggan lang po natin itong interview kay Claire Castro regarding po doon sa sinasabi na galit na daw po ang taong bayan at mas galit daw po si BBM sa nangyayaring nakawan sa gobyernong ito. Pakinggan lang po natin si Claire Castro. Hindi po nawawalan ng interes ang Pangulo sa pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay at ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. At kailangan lang na pong tutukan, move forward. Ang sabi nga ng Pangulo, siya po ay tututok sa ekonomiya para naman po sa... Yan mga kababayan, galit daw di umano si BBM sa nakawan. Ay alam naman po natin kung sino ang tinuturo dito mga kababayan. Di ba si BBM mga kababayan? Yung po ang nakakalungkot dito na para bang niluloko na tayo ng gobyernong ito, na alam naman po natin na pinagbubulgar na lahat ni Saldico. Sila ang mastermind dito, nila Martin Romualdez at saka si BBM mga kababayan. Tapos sasabihin niya na mas galit siya. Bakit hindi niya ipaimbestigahan yung flood control doon sa Ilocos Norte? Doon sa anak niya, mga kababayan, kung talagang galit siya. Bakit hindi niya maimbestigahan yun? Ba't hindi niya papuntahan kay Vince Dizon? Utusan niya si Vince Dizon, mga kababayan. Na alam naman natin na ang tinuturo lahat ng ito, si BBM, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot lang sa pangyayaring ito, mga kababayan. Bakit? Kasi pinipilit po kasi nilang itago na maparating kay Martin Romualdez ang anomalyang ito, mga kababayan. Bakit? Kasi alam nila lahat kung masilo dyan si Martin Romualdez, sigurado po, malalaglag po dito si BBM, mga kababayan. At alam natin na hindi po papayag si Martin Romualdez na siya lang ang makukulong. Idadamay po dito si BBM, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot dito. Pero pinipilit nilang pagtakpan ang katotohanan, binabaling nila sa mga senador, mga kababayan. Yun naman po ang pinakasimpleng paraan nila rito, mga kababayan. Para malayo nila sa Kung talaga kasing gusto nila, napauwi na nila si Saldico, mga kababayan. Bakit hanggang ngayon, si Saldico hindi pa nila masilo-silo, mahuli-huli, mga kababayan. Pero, pagdating sa mga senador, ang bilis nila ng galawan nila, mga kababayan. Di ba po? Kung papansinin nyo naman, si Bong Revilla kulong na. Pero yung anak niya na anomalya doon sa flood control sa Ilocos Norte, may hindi nga lang niya mapagalitan. May hindi nga niya mapagsabihan, mga kababayan. Tapos, sasabihin niya, galit na galit siya. Mas galit pa siya sa taong bayan. Ang taong bayan, galit sa kanya nga, galit eh. Di ba po, Mr. President? Sa iyo ang galit ang taong bayan kasi ikaw nakaupo diyan. Kung hindi ka naman involved diyan, bakit pinabayaan mo na mangyari ito, mga kababayan? Nakakalungkot lang po kasi, 2024 pa ito. Pinagyabang niya itong flood control na ito ng 2024. Bakit? Nung sinalanta tayo ng baha, Metro Manila, Bicol, wala man lang isang investigasyon na ginawa. Anong sabi lang nitong presidente natin? Overwhelmed lang. Binangga ng barko. Yun lang, katuwiran niya. Pero paano pagdating ng 2025? Palpak ang ating flood control. Pero hindi siya nag-imbestiga. Doon pa lang siya nag-imbestiga. Nakuha na nila yung pera noong 2025, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot na pangyayari dito. Nakuha na nila yung pera, saka lang siya nagsabing palpak. Di ba po? Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi mayroon tayong presidente, tapos nung sinampahan ng kaso, hindi daw betrayal of public trust yun.
Paano hindi betrayal of public trust, pinabayaan mo nga na lustayin ng kung sino-sino ang pera ng bayan at pinabayaan mo. Di ba po, mga kababayan? Ako ko lang, nagtataka ako lang kay Dilima, bakit nasasabi niya yun? May hindi nga maimbestigahan yung Ilocos Norte, Region 1, na District 1. Di ba po? Ayun nga kay sabi siya, puntahan mo doon, ang daming ghost doon na proyekto. O, kita niyo naman, no, pinunta ng isang vlogger, o ano nangyari? Iyak sila lahat. O, kinukurik ng mga troll farm. Kaya nga halatang may troll farm, mga kababayan. Pala, mga walang alam sa kadating sa construction. Meron bang tulay face-face? Ano yan? Face-to-face? Mga ugok talaga itong mga vlogger ni BBM, mga kababayan. Masayang lang ang binabayad nitong mga to. Walang iba. Pera ng bayan ang nilulustay para sa mga yan. Tapos walang iba pinagtatakpan kundi puro kapalpakan ng gobyernong ito, mga kababayan. Ganyan sila kalupit. Gastos ng pera ng bayan, pilit na pinagtatakpan ang anomalya ng gobyernong ito, may pagtanggol lang si BBM, mga kababayan. Pero anong gamit? Pera ng bayan ang gamit-gamit ng mga animal na ito, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot lang dito. Habang ang taong bayan lumulubog sa baha, nasira ang ari-arian, nawala ang kanilang mga buhay, nawala ang konting mga negosyo ng piggery, mga hayop na inaalagaan, ang ating mga kagalang-galang na congressman, ayun, mali-malitang pera ang inuuwi sa kanilang mga tahanan, mga kababayan. Habang ang kanilang mga constituent lumulutang sa baha. Okay lang sana kung sila, ang ating mga nanunungkulan sa gobyerno, lumulutang sa pera ng bayan. Tayo, lumulutang sa baha, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Kayo na po ang magdesisyon kung patatagalin pa ba si BBM sa kanyang posisyon. Alam naman natin na mayroon silang tinatagong sakit, mga kababayan. Kung ayaw natin kumilos, di magtiis tayo hanggang 2028, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang kasi ngayon pa lang, baon na tayo ang bawat isang Pilipino, daan-libo na ang utang, mga kababayan. Kung hayaan pa natin na ipagpatuloy nila ang kanilang nakawan sa gobyernong ito, wala tayong magagawa dyan. Kundi magtiis kasi mas gusto ninyo nanungkulan na di umano ayon kay Amy Marcos nalulong sa droga at kaliwat ka ng nakawan, ayon mismo kay Saldico yan. Di umano, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing lang po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0 at Facebook page po, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Shout out po sa aking mga tropang landmark dyan. Edwin, LB, Jerry, Ogos, Joey, Jolas, Bantay, Paring Perdi, kumusta ka na dyan? Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Magandang gabi at mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.